tapos ang maliligayang araw, iyakan na ang mga DDS dyan. Di ba? At eto pa ho, idagdag na din ho natin, Jonas Benavides, no? Idagdag na din natin yung mga alipores o kasapakat ni dating Pangulong Duterte. Sino po? Si Bato de la Rosa at si Bungo. O eto mga bossing. Bato dati, napanaginipan daw niya na may tearful reunion sila ni Rodrigo Duterte sa Davao. Naku po, baka bago matapos itong 2026, hindi na panaginip po yan mga boss. Baka bago matapos itong 2026, ay katotohanan na po, nakasama na ni Bato de la Rosa, yung tatay nilang karton. No? Maganda ho, mga bossing. Dumating sila Bato de la Rosa doon, March 10. Bakit po? Bakit po? No, at least kasi ho, kapag March 10 dumating, mga bossing, may makakasalo pa. No? May makakasalo pa ang dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, doon sa gaganaping 1-year anniversary niya. Ano sabi ni Mr. G? Anyari sa president mo, nag-file ng kaso tapos ilang weeks lang, ligwak na naman yung kaso sa kanya. Wala eh. Weak yung mga nagpa-file ng kaso eh. Babalik ko naman sa inyo yan. Ano nangyari sa Tatay Digong ninyo? Ganun lang, magtatanong lang ako, ano na nangyari kay Tatay Digong ninyo? Kayo hindi nyo alam, bakit? Magwa 1 year na, hindi nyo pa din siya nakikita ulit. Yung huli nyong nakita, nung huli nyong nakita si dating Pangulong Duterte, ang sumapa ng lagay eh. Bakit? Puti. Naalala nyo, ang yabang ni dating Pangulong Duterte nung nandoon sa Hong Kong. Di ba mga DDS? Si Rokansaki, naalala nyo yon? Ma'am Brenda Barton, Sir Chris Angel. Sabi, anong ICC? Sipahin ko pa yung ICC na yun. Tapos, nung huli, yung pinakahuling nakita nila, si Tatay Digong nila, iba na My name is yung parang napadaan ho doon sa kanto, tapos nakakita, may birthday yan dito. May birthday party dito. Sasali nga ako doon sa palaro. Makasali sa palaro. Dito na, tinawag na ho, mga kababayan, yung pangalan. Ikaw, anong pangalan mo? Pahaban, pagsabi ng pangalan. Okay, ready, go. My name is Rose. Tama na ho. Baka mahipan ako ng hangin. Sandali. Isang sulit nga muna ho tayo, mga kababayan, para doon sa mga DDS. Isang bagsak. No? Yung kamao, tsaka yung kulay green na heart. Kayo dyan, naluluha ako dito. Yung mga DDS, naluluha. Wag na nating asarin na baka magsiali siya nandiyan na si Addictus Rex. Nako po. Ayan ang talagang kapag gusto mong makontak si Attorney Claire. Pag Addictus Rex, parating mo to kay Attorney Claire pag siya tumakbo sa pagka-senador, uuwi talaga ako. Kahit papaano, kung anong maliit na maitutulong ko sa kampanya niya, tutulong ako. Okay? Game, tuloy. Nagyakapan pa daw sila. It seems that your prayer has been granted. Kaya lang, mukhang sa selda ng ICC ang reunion. Okay, walang baklasan na, walang alisan na kapag ganun. Sama-sama na ho, mga kababayan. Di ba? Kasama si Bongo na ang tanging claim to fame ay ang pagiging alalay ni Rodrigo. The ICC Office of the Prosecutor named both Senators Bato and Bongo as co-perpetrators in committing crimes against humanity of mass murder. For years, these people sabi ng mga DDS dyan, bakit ganun? Iilan lang pala yung sinasabing na biktima, 40 lang daw. Ano daw yung sinasabi nila na 20,000 to 30,000 na sinasabi na biktima ng dating Pangulong Duterte?
putek 40, ano? Nilalangho, mga kababayan. Ibang klase. Oh, acted with impunity and they were seemingly untouchable. Naalala niyo pa ba noong hawak nila ang mga narcolis na parabang sila ang judge, jury, and executioner all in one? These people destroyed reputations and lives in an instant, labeling them as criminals without an iota of due process. o ilan ho yung nabiktima ng tokhang na yan na mga kabataan, 3 taong gulang. O ilan ho yung 3 taong gulang, 4 na taong gulang, yung isang 17 anyos, tama na po, meron pa akong may exam pa ho ako bukas. O di ho ba? Ano ang sagot nila Bato de la Rosa? Wala lang. No? Wala lang. Parang ganun-ganun lang ho ang buhay, mga boss. Ang sakit ng kapalaran, laging so na lang, sabi ni Sunny Reyes. Uy, hindi naman ho, sir. Ikaw pa, special ka sa akin. Minsan no kasi, napopokus lang tayo doon sa mismong topic natin. Tuloy. Pero ngayon, sila Bato at Bongo, ang ganda ng panaghoid for due process. The same process na pinagkait nila sa libo-libong biktima. Bato de la Rosa, you always claim you were just doing your job to save the country. Kung ganoon at confident ka sa depensa mo, harapin mo ang kaso mo. Sa Yaan din yung sinabi ni Bato de la Rosa, kung maalala nyo, kay Saldico ho, di ba? Sabi ni Bato de la Rosa, wag mong pataguan. Harapin mo. Idepensa mo ang iyong sarili. Pero ngayon ho, wala, hindi pumapasok sa Senado. Tumatanggap pa din ba si Bato de la Rosa ng sweldo? Aba, ang lupit naman niya kung tumatanggap pa din siya hanggang ngayon. Wala na nga hong pakinab. Actually, simula naman ho nung nakaupo pa si Bato de la Rosa, wala naman pong pakinabang ang mamamayang Pilipino dyan. Panay lang ho papideya-pideya leak, yung mga ganun. Tara, hearing ako. Ako chairman nito. Ang putek na yan. Yung hearing ng Pideya leak, inabangan, sinubaybayan natin. Umaabot ako ng 4:00 na madaling araw, hindi natutulog. Sabi ng misis ko, ano ba? Magdamag ka na nagbablog dyan Sabi ko, paano kaya matatapos to? Yung pala, wala naman pala. Wala ho. Parang kanta ni Glock 9, Francis Magalona at Chito Miranda. Hindi alam kung saan matatapos kaya bigla na lang nawala. Yun, wala na ho. Ano naging resolusyon? Ano ang napala ng mamamayang Pilipino? Di wala. Di po ba? Sayang ang pera ng bayan. Yan po senador pa siya. Tapos eto ngayon. Wala, nagtatago. Pero nasasayang pa din ho ang pera ng bayan dahil walang pakinabang. Yung isang senador natin, 2, 3, ang dami pala nila. Doon sa sa mga senador ni Duterte, madami pala. Tingin mo ba, magbubulag-bulagan ang mundo sa mga pinatay na inosente tulad ni Kian de los Santos, Carl Arnaiz at Kulot? And to Bongo, we all know that you were not just a passive sidekick but a key player in the structure of power that enabled this. Tsaka ho, alam yan Alam ho yan ni Bongo, lalong-lalo na ho kapag ang pinag-uusapan po yung yung reward system. Di ba, ano sabi ni Bongo? 500,000 pagbuhay. 1 million pagpatay. 2 million kapag ka nanlaban. Alam na alam ni Bongo yan. Pero nung mga nakaraan na, wala naman po akong kinalaman dyan. Kulang na lang ho sabihin, hindi ko ho kilala yung tao na yan. Tapos biglang titilaok yung manok. No? Ganun Parang hindi na ho nila kilala. Parang yung sinasabi ho nila na sasamahan ko si dating Pangulong Duterte kahit saan man mapunta, kahit maaresto o kahit sa kulungan. Ayun. Wala na ho. Yung isa hindi na nagpaparamdam, si Bato. At yung isa naman ho, mga kababayan, itinatatwa na wala siyang na may kinalaman siya. Killings. You are part of the machinery that incentivized murder through a reward system. Batay na rin sa testimonya ni Colonel Garma. Per the WR numero survey, Si Garma naging na din pala. Witness na din ba si Garma? No?
Witness na din, ano? Staggering 61% of Filipinos believe that it is important to bring Duterte's co-perpetrators to trial, and 60% say that the Philippines should allow the ICC to do its job. Tingnan mo nga naman ang karma, sadyang mapaglaro. Ika nga, the art of the moral universe may be long, but it bends towards justice. Agya Malabo na ho yan. No?